CNI po namin is grid tie. Hindi po yan hybrid. Pero you can integrate battery using yung mga CNI battery natin na AC couple. Okay, so magkaiba po yung technology ng battery ng residential at saka sa CNI. Hindi, gagawa lang. Gagawa nila. Wala yung gagawa. Ayun lang yun eh. May kasama din po siyang bracket. Gagawa lang nila. Usually, itong bracket na ito ay nagiging dahilan kung paano makagamit ng back-to-back. Gumagawa sila ng inverter housing. Ito po yung design din niya. So hanggang 100 kTL, almost the same po yung installation po niya. Yung inputs lang na magbabago niya. Ay, balik din mo. Pero yung grounding, hindi pa na-comment, hindi pa nakita. Hindi pa nakita. Yung una ko na ngayon siya. So ganun din po, grounding ang unang i-install at huling tatanggalin kapag papalitan po yung inverter natin. Sure na. Yan yung muna tinatanggal eh. Papalit kami. Eh, siyempre yung nasa labas. Nasa labas eh. Hindi po kasama ang grounding cable doon sa box. If I'm not mistaken po, ang kasama niya is yung pong terminal lang or yung LUTs. Napaka-importante boss eh. Sa inverter ng ground. Pero, ayan o, di ba? Dapat lahat meron yun. Kahit residential. Kahit yung mga spare na ganyan yung mga spare. May impact na nila ng Ito sa model na to, yung 30 kTL to 50 kTL, ganyan yung terminal ng AC. Pero pagdating ng 100, may AC compartment siya. May ganun pala yun. Yung 60 na Separator yan. Meron ba? may Meron yan. AC compartment sa kaliwa yata Mga yun. pure gold ganyan. Base out yan siya. Wala na po yung 60 kTL, 50 kTL. Mahirap nga lang buksan. Pero I don't know if they have already Hindi parang nagkikontre. stocks siya. Ayaw mapabuksan. May 60 pa kaya siya? Tray nila eh. Meron pa. Mga may stock pa po sila. Tinanggal na nila yung block eh. Yung block na yan. Cable tray na bukas. Yung nilagay. So, take note lang po yung mga torquing po ng AC natin. Ito yung very crucial po with regards to the torquing po sa AC inverter. Pag sobrang torque naman po, madaling masunod. Kapag sobrang luwag naman po, ang mangyayari yan, it will be accumulating po in every month until the time na sunugin niya din yung terminal. Puntahan mo yung HKD, di ba? HKD. Take note na lang po yung torque na requirements po niya. Ang ginawa ko doon, yung sinay dito, sakto naman doon sa bonus. By the way, our CNI, ang output nito is 3-phase 400 volts. It's either 3-wire or 4-wire. It can be connected. And then, I think you already know, we have the 20 kTL low voltage. Ibig sabihin, 230 volts ang output niya. And it can be connected to a delta close connection only. And I think more than ako ba kayo? Yung bagong inverter natin, that will be coming po natin is yung 50 and 80 kTL. Soon. That is LV, 50 kTL and 80 kTL na LV. 230 po yung output niya. And at the same time, delta connection lang din siya. Ano ba talaga nag-strip? Hindi mo na talaga. Parang niloloko tayo. Kami na 5 to 6. Parang yung exam namin sa yung Google hapon, 4 na gano'n yung namin. Tapos ano pala, 6 pala. Tapos nung nag-final exam na kami, 6 na yung sinagot namin. Mali kasi 4. I think ito ay very common yan sa we can skip this one.
Untype lang. So, i-share ko na lang po sa inyo yung video link. Yes, sir. Actually, we have on the manual, sir, kung ano yung pinaka-clearance niya. Pero usually, ang pagkakatanda ko is about 600 mm. Baka ba? Yes. Depende niya. Kung wala yun, sir, 600. Kung back-to-back, sir, ang usapan na yung distance ng back-to-back, it can be 600, sir, up to 500. Pero yung mismong clearance for inverter ba yung usapan, sir? And sir, if I'm not mistaken, then that would be, can't remember, 600 ba o 800 nasa phone? Sorry, medyo sa dami ng mga inverter na kailangan kong i-double check yung clearance ko, medyo... Yeah, maintenance. 100 kTL, that would be greater than 800 mm. 800 ginawa ko. Sa single phase natin o dun sa residential, that would be 350 mm. Sa residential natin. Ano may way ka? Maintenance. Yun nga. Okay. Yung cable tray din nakaharap. So, ito po, depende po sa mga model, you will have the port communication. So, magkakaiba po yan. Just double check na lang po yung manual natin. Pagka gumamit ka ng 100 and 150, yan po yung pinaka-communication yan. Kapag ka 20 kTL up to 50 kTL, M3, yan po yung communication yan. And then yung 12 to 25, yan po yung communication. Actually, dun sa 3-phase po namin, medyo nagkakalikuhan with regards sa communication. Okay, double check nyo na lang yung manual na provided for the communication part po niyan. Especially on cascading po ng inverter. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya, sir, hindi nagko-communicate, hindi mabasa yung isa. Ibig sabihin lang nun, mali yung communication na nakuha na nyo o yung port na ginamit ninyo. Okay? So, small scale CNI application, and there is sinabi ko sa inyo kanina, you could use yung WLAN na lang. Wala tayong smart logger na gagamitin. WLAN yung gagamitin nyo. So, ang gagamitin mo ng inverter dito, it can be used the HW na model or kaya yung walang HW. As long as yung CT na ipakaklap mo sa service entrance is kasya. Dun sa 3-phase natin na meter, that would be 200 mm square pababa. Yung para doon sa 3-phase natin. Pero kung mas malaki pa doon, kailangan mong gumamit ng HW. Bili ka ng third party na CT, and then HW, ipalit mo lang yan dyan sa. Hindi ka nagagamit ng smart logger. Kasi yung alam ko na gumamit kayo nun, yung mga Schneider para makagamit ng third party na CT. Ngayon po, ang bagong solution was hindi na po gagamit ng smart logger. Ang gagamitin mo na lang is HW tapos third party CT. And konektado na siya dun sa inverter na yan. Kasi yung mga previous natin, yung mga old solution was to have, kapag gusto mo ng third party na meter at saka third party na CT, kailangan mo lang talaga gumamit ng smart logger. Nung wala pa yung meter na yan. Ngayon, may meter na pwede na compatible dun sa third-party CT natin. Okay? Tanong natin, do you have CT na, sir? Sir Bardon, meron na kayong bentang CT? Wala pa, okay. So, if ever that you have need one, I have contact also. Contacts mo para sa mga third-party CT. You have question, sir? Yes, sir. Sir? Yan Hindi na po, sir. Bali, ang gagawin mo na dyan, sir, sa Fusion Solar ka na, sir. Kasi wala kang smart logger eh. Ang Inspire was for smart logger only, sir. So, ang magko-commission ka dyan, dun sa cellphone mo na. Fusion Solar app na, sir. Paano mo siya itatanggalin? Yan. Paano yung tatanggalin? Tanggal mo yan. Hulog lang yung babawa. Yan. Tanggalin ito. Hindi, DCR call po yung ano natin, sir. Apo. Bali, yun po talaga ang pinaka-function ng AFCI natin. Ibig sabihin ng AFCI is Art Fault Circuit Interrupter.
Sa DC side po yan. Gamit natin. Yes. So, pagka meron siyang loose connection sa panel, o kaya yung home brand mo, loose connection, yung inverter mo, makikita niya na meron ganun, sir. Kapag ka na-detect yung, kasi loose lang siya eh, so pwede siyang bumalik, pwede siyang mag-stop, para ganun, sir. Ang mangyayari kapag ka 5 beses nangyari yun, sir, automatically yung inverter mo shutdown. For the safety of the inverter, so for the safety of the system, pag 5 beses po na nangyari yun sa isang araw, siya shutdown niya yung inverter. Kahit dikit na ulit siya sa. Yun nga, sir, 5 beses na mangyari, sir. Pag 5 beses na nangyari sa isang araw, na-detect ng inverter yung signal na yun, sir, isa-shutdown niya yung inverter mo, sir. Hanggat hindi mo diniclear yun, sir, hindi mag-turn on yung inverter mo. Okay? So, next natin will be yung cascading po. You could have up to 9 inverter and then 1 meter. Gamit ka nung smart dongle po natin. Dalawa yung dongle natin, it can be the 4G and then ME. Yung ME, ibig sabihin, fast Ethernet. Ibig sabihin, sa ilalim po ng dongle, meron yung LAN port. Ibig sabihin, RJ45 cable. Pwede mo siyang ipasok doon. Kaya fast Ethernet. Meron naman is yung 4G, gagamit naman siya ng internet through the SIM card. Yes, sir. Yung master lang yung kailangan may SIM card. Yes po. Isa lang po yan sa 10 Bago inverter. na yung RSD ng TSP. Opo, siya pala, sir. Tapos Full isa pa po rin sir siya. kasi 10 Mga bago device. na lahat ng RSD. Siya isa lang po. Kapag nagka-cascading po yan. Martes. Baka nasira na yung ano, yung signal ng Okay? So, Yung let's sa continue. box. So, ito naman po yung ginagamit natin with regard sa smart plugger communication. The same po yan. Isang pinakita ko kanina. So, ito, the small medium scale scenario, almost the same. Nagkaroon lang po siya ng smart dongle, smart plugger. Kasi more than 10 na siya. Kaya smart plugger na gagamitin mo. Hindi na kasi po economical pagka dalawang dongle yung gagamitin mo. And then, yung closed loop communication or controller, nung dongle at saka smart plugger, magkaiba po yan. Ano ibig sabihin ng closed loop controller? Ito po ay kapag may export control ka, yung time delay na parang magsisignal na sasabihin yung meter papunta sa inverter. Pagka dongle ang nahanap mo, it is 5 seconds delay. So, kung malaki yung system mo, kunyari 1 megawatt na, in 5 seconds, ang bilis mag-abrupt ng load yan, panigurado. Kapag mataas ang production mo at meron kang dongle ang ginamit nyo, may ilalabas at ilalabas na power yan. At malaki po yun kapag ka po 1 megawatt. Kaya usually, our suggestion kapag 1 megawatt na pataas, smart plugger na po yung gamitin ninyo. Yung RSD lang tinanggal namin. Yes, sir. Yung Martes. Tinanggal nyo lahat. Bago, TS4 na. Tapos, hindi pa rin. Wala, nag-full talaga siya. Depende po yan doon sa smart plugger. Meron tayong tinatawag na percentage gradient Bago yung boss. from 0 to 125%. So, ang default niyan, sir, if I'm not mistaken, according to the NTCP, sir, is 125. Power supply nun. Meron siyang percentage per second. Meron yan sa smart plugger, sir, yung parang configuration niya. Actually, hindi kasi natin ito siniset. Pinili mo yung Philippines, automatic 125 yun. Kasi nasa Philippine Electrical Code na yun, Philippine Distribution Code. 125 po ginagamit. Kahit po sa utility Pwede scale. namin lahat yun. Nakaset na siya sa... Oo. Hindi. Actually, yun, dino-double check yun sa utility set. Kailangan mo ipakita sa kanila. Kasi, yun, megawatt na yung usapan. Sir. Pag di mo pinakita sa akin yun, pag nagbawa ng export control yun, sir, dapat wala kang maiiwan. Okay, so next natin would be large scale. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na yung madalas na ginagamit nyo po. So, smart plugger, and then it's either 4G, meron tayong smart plugger na pinapasukan ng SIM card.
So, paano malalaman natin kung capable po yung smart logger ng 4G or not? May kasamang antena. Okay? So, mapapansin mo din yan, ang model niyan, dun sa box, may pangalan na 4G. Meron kasi medyo dali dito kapag umorder ng smart logger. Sabihin nyo na lang, sir, kailangan ko ng may SIM card. Tulungan po kayo ni Sir Marlon kung ano yung pipiliin po na bomb code para po dun sa smart logger na yan. Okay. So, for commissioning, using our smart logger, ito na po yun. So, madalas ito yung ginagamit. The smart logger can be commissioned through Fusion Solar app or it can be commissioned to your laptop. So, ang kagandahan lang through laptop, isang page lang, andun na lahat ng configuration mo. Kapag ka Fusion Solar, ang dami mong pumindutin para lang makapag-set ng grid parameters. So, ito kapag sa laptop po, isa lang po, lahat na po yun. Okay, so sa mga CNA sinabi po ng mga malalaki, it's better to use mo ng laptop to commission po yung system. But it can be also in the smart locker through Fusion Solar app. Sa residential, Fusion Solar app na po talaga ang commissioning niya. Wala na po iba. Okay? So ito, marami nagkakamali dito kung paano iset yung IP ng smart logger. Dalawa kasi po yung port ng mismong smart logger. Makikita nyo yung WAN at saka LAN. Usually, the internet will go to the WAN. Yung LAN, local area network. Ibig sabihin, dun ka magpupunect sa kanya. Local commissioning. Sa LAN po yun. So, kailangan mong baguhin yung IP address ng computer mo para nasa isang subnet mask ka lang or sa family niya. Ayan po yun. Sa LAN port. So may suggested naman kung ano yung gagamitin yung IP address. So I think isa pang nakakalimutan nila is ito. Meron pang isa po is ito. Lagi po nilang nakakalimutan, kahit tama na yung IP address, kailangan yung ilagay mismo sa tandaan po natin. HTTPS. Double dot and then backslash. Ayan po ay lagi nakakalimutan ng mga installer natin. Gusto lang i-pinpoint guys ha. Kahit tama na yung IP setting mo, kung ang nilagay mo lang sa Google Chrome mo is 192.168.8.10, ang lalabas lang sa kanya HTTP. Wala siyang S. So ngayon, hindi siya makapasok. Tatawag ngayon kayo sa amin, sir, hindi mo makapasok. Tapos nung tinignan namin, ito lang ang nilalagay niya sa Chrome. So, dapat kasama mo yung HTTPS. Please take note ha. Yan yung mostly commonly mga troubleshooting po na tinatanong po kasi sa amin. Okay, balik natin. So, ayan na yun, sir. Once you already have, nakapasok ka na sa deployment wizard, hindi po kayo papabayaan yung software natin o yung ENS file po para lang po mag-commission. Kung gusto nyo po ay deployment wizard, isa-isa nyo pong gagawin po yan. So, lahat ng step kailangan nyo pong makuha before mag-produce ng power yung smart logger. Parang din po yan sa Fusion Solar. Kapag sa quick setting ka tumulan ay pinindot mo, tuloy-tuloy lang po yun. Hindi kayo papabayaan po with regards to the submissioning. We are one of the friendliest inverter para sa mag-commissioning po. Maybe around maximum of 15 minutes. Tapos na po yan. Kung wala mo talagang problema with regards po dun sa mga cable ninyo, tsaka sa communication. So, dalawa lang ang papatandaan kong password, guys. Una is, change me. Big letter C, HANGEME. Yan yung sa smart logger. Okay? So, sa later on, para dun sa residential, meron po ganyan. Pero dalawa lang po yan. Isa po yung change me. Pakatandaan na lang po. Okay? Sa export limitation, kapag ka nasa, tawag dito, nasa smart logger ka na, you just go to the setting, export limitation, and then ilalagay po niya yan kung ano ba po yung ginamit ko na meter. And by the way, it can be done also to the Fusion Solar.
Eh, nasa Inspire ka na nga, tsaka nasa Smart Logger ka na. Ito mo lang gagawin yan, sir. Dito kasi kung ang meter mo is yung third party, yung ito yung nakasalayan namin, hanapin kayo ng baud rate, ID, kung 3-phase 3-wire siya, bit rate, yes, tama. Ano ba yun? Yes, address, parity, yun. Even or odd, tapos yung ID niya. So, kung gumamit kayo ng Schneider, kailangan nyo malaman yung default bit rate, baud rate, address, at saka yung even or odd parity. Pero kung Huawei meter ginamit mo, sir, automatic na yan, sir. Siyempre, alam namin yun. Address niyan 11, 9600 ang bit baud rate at wala po siyang parity. At saka automatic sensing po yung meter namin sa inverter namin. Wala kang ilalagay. Yes, sir. Sa Huawei po tayo po siya. Kasi sir, nagkabalitan yung CP. Kung just doon lang ako mag-video natin siya. Without i-replace or baguhin yung connection nyo sa CP. Okay, sir. Ang pwedeng masasabi ko sa iyo, sir, dalawa yung pwedeng suggestion dyan, sir. It's either physically, baliktarin mo yung CT. Yon, pero medyo delikado yun, sir. Pangalawa, sir, nakikita mo yung RS485 nung nung CT natin. At actually, hindi siya RS485, sir. Positive, negative. Kunyari, baliktad ka, ayaw mo nang baliktarin yung CT. Kasi naklamp mo na yun at saka delikado live na. I suggest, yung coupling nun, pagbaliktad mo, sir, magpapalit ng direction yun, sir. Yung, kapag sa CT namin, it's blue and white. S1, S2, baliktarin mo lang yun, sir. Yung direction nun, sir, magbabaliktad din. Yun yung suggestion ko sa'yo, sir. Para hindi masyadong delikado kapag pinalitan mo. I know, kaya ako natanong yan, sir. Kung baliktad ang CT, kung talagang hirap na hirap ka, pinasok yung CT, tapos sasabihin mo lang sa akin yung baliktad yung CT, palipat. Pwede ka na sa cable na lang, sir. Pero dun sa meter mismo, it cannot be done, sir. Yung cable na, kapag ka CT, direction kasi, sir, it's a physical one. Okay? So, kailangan mo yung cable o kaya yung mismong clamp po yung ililipat po natin. Paano naman sir pag nagkamali siya ng configuration sa ratio? Yun. Pwede ba siyang pag-win ulit or ano yan? Yes, sir. Pwede kong baguhin yan, sir. Opo. Doon sa HW namin, sir, may configuration po doon sa CT ratio, sir. Nga sinabi ko, for example, ginamit yung 400 by 5. So, 400 divided by 5, that would be, ano ba? Yan. Yun yung ilalagay mo na CT rating po doon. For example, sir, nagkamali kayo. Ano yung magiging reaction ng system? Actually, you will have an incorrect reading. Meron kami, yung PT niya, ginawa niyang 2. Ibig sabihin, may multiplier siya na 2. Yung voltahe niya, dinivide sa dalawa. So, yung production niya, divided by 2 ulit. So, kaya nagtataka yung, imbes na 30 yung nakikita niya, 15 lang yung nakikita niya output. Pero kapag tinignan mo, yung sa current niya, dun sa mismong output, mataas. Iba lang yung reading. Kaya, nung dinoble check namin yung setting niya, napapunta pa ako sa site kasi kahit ako hindi ko makikita yun, sir. Nasa physical kasi yung pinaka-rating ng mga CD at saka PT. Nalagyan pa na niya ng 2 yung PT niya. Kahit yung CD kapag iba yung production niya, sir. Iba yung makikita niya. Kaya be careful po dun sa mga CD and PT. Pwede na yung error connection, sir. Sir? Pwede na yung error connection. Hindi, sir. Hindi siya mag-error connection. Magkakaroon ka siya ng rating. 2 set up. 2CT lang. I-error natin. Ang mangyayari nun, sir, kapag ka 3-phase 3-wire, pwede 2CT lang, sir. Pwede po yan, sir. Pero meron siyang settings doon na error. Ang mangyayari, sir, pipiliin mo yung config na yan, sir. Access to CP. Apo, kasi, di ba, kapag ka 3-phase 4-wire, and ang ano namin yan, sir, yung N, yung parang parameters na babaguhin mo, sir. N34, N33. Yung 33 doon, 3-phase 3-wire. Yung 34, 3-phase 4-wire. So, dapat malaman mo, sir, kasi iba din yung reading, sir. Kapag ka nagkamali ka doon, iba din yung reading na ilalabas sa'yo. Delta Y siya eh.
Kaya po, let's be double checking na lang po kung ano po yung pinaka-configuration ng establishment. Okay, so ito po yun. Actually, meron pa po isang scenario na gagamit po siya ng specialized na smart logger. Ibig sabihin nito, more than 30 pieces, ang lalayo ng lugar, ano ang kailangan mo? That would be using the Modbus. Ibig sabihin, M-Bus, sorry. Using the M-Bus. Ibig sabihin nun, sir, gagamit tayo ng communication through the AC lines. So may PLC na ulit po tayo sa cable po ng AC. At didiretso po siya dun sa smart logger. Actually, it's tawag dito, pre-ordered po itong mga smart logger nito. Ito yung ginagamit po sa mga utility scale. Pwede kasi itong gamitin din sa CNI. Especially kapag malalayo po yung output po ng mga inverter. Tsaka yung communication yan. Pero maraming solution. It can be used this one and another one. Yung narinig ko kanina, tama po yun. That would be the master and slave configuration of the smart logger. It can be done also that way, sir. Dalawang building, magkakalayo. Gusto mo lang na maging master and slave siya, it can be done, sir. Okay, so the same. So, smart logger web UI, that is change me. So, kung talagang kabisado nyo na po yung pag-commission, hindi nyo na kailangan ng deployment wizard, may instruction din kami nun. Kung medyo naiinip kayo, diretso na agad, you go to maintenance, connected device, auto search. So, hindi mo kailangan ng deployment wizard, diretso na lang agad. Kaya-kaya na lang niya, sir. Actually, si Sir yata gumagawa na natin. So, diretso lang, sir. Automatic kasi kapag tama po yung inverter communication, automatic yan, isa-search niya yan, sir. So, it can be done manually at saka automatically po. So, once na makita mo na lahat yan, sir, you click one inverter, monitoring, click one inverter, grid parameters, piliin nyo lang yung Philippines. We have different grid code in the CNA scenario. We have Philippines, that would be 400 volts, 3-phase and 4-wire. 3-wire and 4-wire. Another one is Philippines 480. Dalawa po yan for the CNI. Bakit po? 800 po yan. Actually, that is for utility scale. NB800, we have another grid code para sa 800 po. Eh sir, paano kapag ka 440? Eh sir, paano kapag ka 460? Saan? Actually, the Philippines 400, it can be used for 380 volts. For Philippines 480, it can be used for 440 or 460. Kung ayaw pa rin at nag-high voltage siya, grid parameters, actually you can set. Number 6, the level 1 over voltage protection, you can set it. So ito kasi sa atin is, yung pinakita ko lang dito is sa utility scale. Pero kapag sa CNI yan, sir, that would be mas mababa pa yan. Okay? So next. So smart logger, adding power meter. We have a step also in that way. Kung gusto nyo na talagang isa-isahin nyo, pwede din po yan. I can give to you this one para siyang instruction how to do directly. Hindi ka na mag-deployment wizard. Yes? Any question? Okay. So let's continue po. Ito po, pakitandaan how to enable the export control. You go to the setting, you go to the power adjustment active control. Yan po yung ginagamit po natin para sa export limitation. Dapat ang status mo is normal. Okay? So, control yes and then submit. Pero dun sa deployment wizard, isang step po yan is ito. So lahat ng pinakita ko sa inyo, step po yan dun sa deployment wizard. Ito lang, sinasabi ko, was you can directly go there. Kunyari na commission na may problema lang, pwede mo nang puntahan yan directly. So, eto naman, we have the internet connection po. So, usually, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung IP address ng 1,
at saka LAN port. Usually, our inverter was intended to have static IP address for the internet. Bakit namin po ginawa yun? Para po kapag kahit magpalit ng ISP sila o kaya ng mismong router, yung pa rin IP yung gagamitin nyo. Okay, kasi merong mga network switch na nagbibigay po ng pabago-bagong IP kapag ka po ay DHCP. So, pwede tayo magkaroon ng conflict with the address pagka nagkataon po. So, usually, paano nakukuha yan? Punta mo muna sa sa laptop mo, and then IP config, try mo mag-internet. Kapag gumana yun, screenshot mo yun, dito mo ilalagay yung IP address na yun. Okay? So, another one, sir, kahit anong gawin ko, hindi mag-connect sa internet ng establishment. Ano yan? Dalawa lang ang problema dyan. It's either may firewall po yung communication or wala internet. Sa walang internet, sir, Yung PE, may problema. yung ano, sir? PE. PE to ground, sir? Hindi, yung nag-continue. Okay. Isa din yun, sir. Kasi kung yung internet mo gumagana sa laptop, pero nilagay mo sa smart logger, ayaw. Ano yung mga reason nun? Actually, una nga, baka yung cable sira. Tapos yung IP address, pwede din mali. Pero ang pinaka-iba po dito, yung pinaka-nahihirapan kami sa malalaking kumpanya, is the firewall. So makikita niyo yung port po na yun, 27250. Usually kapag may firewall po yung isang company, hindi po ito naka-open. Naka-close po yan. So kailangan yung kausapin si network engineer nila o network admin to open the port number 27250, 27251, and 252. Paki-check po yan ha. Kasi ito yung sa mga malalaking company at alam mong ginagawa niyo po ito. Pagka sa internet, yan yung madalas po. Hindi po naka-open po yung port na yan. Okay? So dapat, ang pinaka-ano niya is connected yung NMS niya. Network Monitoring System. So sa commissioning, natapos na tayo dun sa smart logger. Ito na po ay sa residential. Actually, ni-request lang po sa akin ni Sir na magsamahin ko yung residential at saka CN9. So, ito po yung sa residential natin. Hindi po kayo mahirapan dito kasi may account po kayo. Mas madali po mag-commission ng single phase. Pag lagay mo ng grid code, tapos na. Actually, wala ka namang ilalagay kapag sa di katulad ng mga CNI. Kasi medyo maliit ang output lang po ito. So, pipiliin mo lang po ang password po natin is nasa dito. Ayun. So, pagpasok mo ng inverter, diretso mo nang i-scan yung mismo inverter. May wifi po yan. Pero gamit ka ng Fusion Solar. Yung apps natin para commissioning yung mga single phase natin. Ayun yung password sila. 5-0, isang letter A. For the first time, you will be interconnected po sa inverter through the Wi-Fi, sorry. The password will be the 5-0, isang letter A. Isa pang tip ko po sa inyo sa mga nag-i-install guys. Sa dami po nag-i-install po sa inyo, hindi naman po natin masabi na lagi po tayo nasa company po ng iisang company lang. Pwede sila tumipan po yung mga empleyado natin. I suggest po you guys, ang kailangan kasi nito is 8 number para sa new password na. Alam mo, tips na para hindi po makalimutan nyo, gawin nyo yung 0 is 7, 7 na 0, isang letter A. Para kahit sino pumunta dun sa inverter, pagka nag-commissioning at may problema, matatandaan mo pa rin yung password niya. Bali ang mangyayari, 7 na 0, isang letter A. Yun lang yung tips ko po kapag nag-i-inverter. Paano nga sir, umalis na nga. Ang nilagay na password yung apelido niya. Or kaya kung ano man yung password niya. We have way para i-reset yung password doon. Medyo matagal nga lang, pero meron. Pero yun nga, ay yung tips ko na lang po sa inyo is gawin yung generic pa rin yung password para hindi po kayo mahirapan. Marami na po kasing ganyan na scenario. May isa akong slide how to do it, yung reset po ng inverter password. Once na makapasok ka na, you click lang yung quick setting. Tuloy na po yan, parang deployment wizard po yan. Hindi po niya kayo papaalisin hanggang hindi niya natatapos yung commissioning. Okay? So, ang pinaka, ano lang natin dyan is the grid code. Where is the grid code? Not here. So, usually, dalawa po yung grid code namin. Actually, ngayon, bago na sir.
sa 8 and 10, ang pipiliin nyo na is Philippines yung pangalan. Philippines po yung grid code. I think, kung naabutan nyo yung mga previous model namin, ang ginagamit pa natin is 617272, IEC 617272, na may dash na 60 Hz. Yun pa yung dati natin. Pero ngayon po, sa single phases natin, pwede nyo na po yung piliin yung Philippines. Okay, may grid code na po ng Philippines na 230 para sa single phase. So, step by step po yan. So, smart tower, the same po. Ganyan din po yun. May QR code din po yun. Pwede nyo po yan through the QR code. So, if ever po nabaliktad yung mga city nyo, you just go to the device monitoring, makikita nyo na yung energy flow. So, dyan mo malalaman kung baliktad yung city mo o hindi. Dapat, yung direction, kapag ka nakapatay ang DC, yung direction ng flow ng energy is siyempre papasok sa establishment. So, kapag ka baliktad yun, baliktad yung city mo. Tapos, in-enable mo yung export control. Alam niyo mangyayari? Hindi magpuproduce ng kuryente yung inverter mo. Kasi baliktad yung city mo. Okay? So, yan po yun. Please take note na lang po. So, for the battery naman po, we have another station po. Madadagdag sa steps nyo lang sa battery po. So, kasama na po siya kapag mag-quick setting po. Ilalagay nyo lang po kung anong mode ng battery mo. May 4 na mode po tayo sa battery. That would be, una po is the maximum self-consumption. Ibig sabihin, yung establishment ang priority to have the energy ng battery. So, ang priority niyan, kapag may establishment, nakikita nyo, may 8 kilowatt siya production, inverter mo, kailangan niya 4 kilowatt lang. Yung 4 kilowatt pupunta sa battery mo, pang charge. Tapos yung 4 kilowatt pupunta sa establishment. Eh, may export control ka. So, ibig sabihin, hindi yan lalabas. Okay, for example, this one, mahina, 3 kilowatt. So, ang mangyayari, kukuha siya ng 1 kilowatt papunta sa inverter, tapos ibibigay sa bahay ng 4 kilowatt. Kasi, yun yung kailangan niya. So, ganyan po yun. So, kapag sa maximum self-consumption, kapag sa gabi po is, ganito din yan. Uubusin niya yan, sir. Uubusin niya yung battery mo. Kasi, yung mode ng maximum self-consumption, priority